So today I want to make my music okay. I want to make my music softer. So a lot of people today are now where I am now? Where am I? Okay. So today I want to share about kung bakit daw nababawasan ang kanilang mga subscriber. So, marami akong nakitang mga nagla-live streaming, nagsusumbong sila sa host, bakit ako nababawasan. And I keep on sharing what Cypros shared last night to us nung nag-host ako kay Tita Dens. And ito gusto ko tong i-premiere para sa ganun maliwanagan ang lahat na kung saan bakit sila nababawasan ng subscriber. Ito po yung dahilan. So, I wanna share my screen for you to know kung saan po nanggagaling yung nababawas channel. Okay? So, dito po, kagabi, naalala ko kung saan niya search yung mga informations na kanyang sinishare sa amin, which is here. Dito sa health center. Search mo lang, punta ka lang sa paano ko ba siya nahanap? Dati na kasi meron yan. Ngayon, open ako another tab, Google. Then, type mo subscriber counts. Meron na siya dati. And then, click mo lang dito, subscriber counts YouTube Health. And then, dadalhin ka na dito. So, this is in English, na kung saan tinranslate ko sa Tagalog kanina, sa mga audience na nagla-live kanina. Ay, sinasabi. Basahin natin, sabi dito, subscriber counts. Your subscriber count reflects how many people have subscribed to follow your channel. You can find your exact subscriber count in YouTube Studio. The subscriber count on your dashboard in YouTube Studio and the YouTube Studio mobile app is updated in your real time. Understand public subscriber counts. So your audience will see a shortened version of your subscriber count. The public subscriber count is a shortened depending on the number of subscribers your channel has. So if you have less than one, then your public subscriber count updates for every one new subscriber or blah blah blah. So yan na yung mga kailangan natin isahin. Ngayon, ito po siya removing closed accounts and spammy subscribers. Closed accounts. These are accounts that were either closed by the user or terminated by the YouTube due to a policy violation. Spam subscribers. Subscribers gained through artificial means such as purchasing subscribers through a third-party service. Okay? Ngayon, meron dito in English. Basahin natin. Sabi dito. We regularly verify the legitimacy of the accounts and actions on your YouTube channel. We also may make corrections to the site metrics in YouTube analytics, consistency issues across different sources. These processes make sure that our site metrics are free of spam, abuse, and across accounts to keep YouTube a fair place for everyone. It's important that subscriber numbers stay meaningful to make sure that when your subscriber count grows, it's because you're organically building a community of authentic fans who will keep watching and supporting you. Ito, closed accounts and subscribers that are identified as spam won't count toward your total number of subscribers. They'll also won't show in your subscriber list since these are artificial actions. Removing them does not impact your
each time. Okay. So gusto ko siyang itagalog for all of my kabayan. Naka-English kasi ito. Tagalog natin para lahat makaintindi sa mga hindi pa. Ayan. So mga bilang ng subscriber. Basahin natin sa Tagalog. Ano naman kailangan? Ang kailangan natin tingnan ito. Madami kasing haka-haka eh. So ito ang kailangan nyo malaman. Mga bilang ng subscriber, ipinapakita ng bilang ng iyong subscriber kung ilang tao ang nag-subscribe para subaybayan ng channel mo sa YouTube. Makikita mo ang eksaktong bilang ng iyong subscriber sa YouTube Studio. Nag-update ng halos real-time ang bilang ng subscriber sa iyong dashboard sa YouTube Studio at sa YouTube Studio mobile app. Okay? Baba tayo. Pag-alis ng mga saradong account at ma-spam na subscriber. Inaalis ng YouTube automatically sa system nila yung mga close account or mga spam na subscriber. Spam which is walang, siguro para sa akin na walang picture, wala namang activity, ganun, na nag-subscribe sa'yo. Mga saradong account, ito yung mga account na isinara ng user o winakasan ng YouTube dahil sa paglabag sa patakaran. Mga subscriber na spam, mga subscriber na nakuha sa pamamagitan ng artificial na paraan gaya ng pagbili ng mga subscribers sa pamamagitan ng third party na serbisyo. Regular naming verify ang pagiging lehitimo ng mga account at pagkilos sa iyong channel sa YouTube. Bahagi ito ng proseso para tiyaking walang spam, pang-aabuso at saradong account ang mga sukatan ng aming site para panatilihing isang patas na lugar para sa lahat ang YouTube. Mahalagang manatiling makabuluhan ang pagbilang ng subscriber para matiyak na kapag lumaki ang bilang ng iyong mga subscriber, ito ay dahil sa organic ang pagbuo mo ng komunidad ng mga totoong tagahangang patuloy na manonood at susuporta sa iyo. So, dahil ngayon, nakikita na ni YouTube na madami na kasing nagpapaangat. And syempre, malalaman niya yan, hindi natin sila ma-trick, diba? So ako din, medyo na-guilty na ako kasi nagpapaangat ako, pero hindi masyadong halata kasi mostly sa live streaming ko, more on tutorials ako. Kumbaga, sinisingit na lang po yung paangat. So, free sila maglapag ng niksaan, ganun. Ang kagandahan kasi mga kapatid, kailangan kung nag-subscribe ka sa isang channel, dapat at least mag-like ka o mag-comment ka sa bawat uploads niya, even every day or at least once or twice a week. And ito pa, sa pangingisda po, wag tayong mangisda ng araw-arawin ba. Ako in-stop ko siya, nag-stop ako ng isda na tulog last May. I'm not mistaken, May, oo. And then, kung saan naman siya pumupunta, depende lang kasi yan sa content. Dapat kasi isipin at isa kasing YouTuber, dapat kasi meron kang content. Yung content ay napakahalaga po. Yun po ang kailangan natin isipin. At tapusin natin sa last paragraph. Hindi mabibilang sa iyong kabuuang bilang ng mga subscriber ang mga saradong account at subscriber na natukoy bilang spam. Hindi rin lalabas sa mga ito sa iyong listahan ng subscriber dahil mga artificial na pagkilos ang mga ito hindi makakaapekto sa mga panonood o haba ng panonood ang pag-alis sa mga ito. Either umalis man sila or tinanggal sila ng system, yung mga ibang subscriber mo. Sabi nila yung WH tsaka views mo ay hindi maapektuhan. Ito po kasi kailangan una, pag naging YouTuber ka, magkaroon ka ng content para sa ganon, halimbawa, nag 1K ka na tapos yung isa pala yung video mo o hindi ka pala nag-upload, ganon. So, siguradong may mangyayari talaga sa analytics mo. And advice ko rin, lagi niyong i-check ang YouTube Studio. Doon kasi lahat yung mga news, mga updates, at sa help center lagi. Magbasa tayo ng mga guidelines para sa ganun hindi po tayo magkaroon ng haka-haka or ang mga masakit na pangyayari like yung nalalagasan. Ako din po nabawasan. Kasi yun po nung tuloy-tuloy ako nangingista. Kita-kita nyo ang
ang aking revenue ba. Okay, dito, lagi niyong tandaan na may news si Lolo dito. Sa YouTube Studio, sa dashboard, control panel, ganun. Lagi niyong i-check. Okay? So, yun lamang ang aking masasabi. Hopefully, na-inform kayo kasi since yesterday daw ang lalaki ng mga nabawas. Ako naman, hindi ako nabawasan kundi nadadagdagan. Kasi hindi naman kasi ako talaga nangingisda ng todo-todo. Might like once or thrice a week nangingisda ako or nagko-compose o nagsusupport o nag-share ng mga tips. Gaya ng mga tips na ito. Last night, nag-compose ako and I'm so blessed to listen kay Cypro na sinishare niya din itong mga knowledge about white tea. Lagi niyong tandaan, magbasa po tayo sa mga health center. Marami siyang update. Marami po siyang binabagong rules. Okay? So, yun lamang po. And thank you for watching. Kung magustuhan nyo ang aking video, ay i-end na natin to. Stop share. And i-end na natin. Being a YouTuber, always know the guidelines. Kailangan po natin pag-aralan yung guidelines. Yun lang naman po. And thank you so much. Good night, everyone. Ayan, 2:41 AM na here.